Kumusta kayo mga pards? So, ito na naman, isang araw na naman ulit dito sa Edmonton, Canada. Time check ngayon is 8 o'clock. Kahit winter dito sa Canada, no, kailangan kahit pa paano makalabas-labas man lang. Sapat na yung kahit mga sa labas lang ng bahay, magpunta ng park, mag-sliding, mga ganyan. Pero ngayon kasi may opportunity kami na magkalabas ng medyo malayo-layo. So, medyo magro-road trip kami. Kakaroon kami ng road trip ngayong araw na to. Punta kami ng Lake Louise. Ayan. So, meron kasi tayo nakuhang one night points or free night na stay sa hotels.com. So, yun ang ginamit natin sa accommodation natin para mamayang gabi dun sa Lake Louise. So, ngayon, ito, palis na kami. Naikarga na namin yung mga gamit. Ayun yung sasakyan, ready na. Naikarga na rin ng mga bata. So time check 8 o'clock AM. So ito medyo sumisilip na ayan, may moon pa doon. Ako nakikita sa camera. Pero medyo sumisilip na ng konti ang sinag ng araw. So yan, tapos nilagay natin yung basket hitch natin, no? So nakalagay lang yan sa hitch dun sa sasakyan natin para madala natin tong mga sled ng mga bata tsaka yung wagon nila. So sara lang natin yung garahe. Ay, kalimutan natin yung ilaw. Patayin natin yung ilaw. Ay nako. Ayan, patay na. Ayos. Tipid sa kuryente. So yan, ready na tayo umalis. Nakakaga ng mga bata. At sana maging safe yung travel natin, no? So, usually hindi kami nag-road trip kapag itong winter time. Kasi takot kami mag-drive. Pero nung mga past 2 years, nagkaroon kami ng chance na matry mag-road trip. Pero syempre, wag naman dun sa mga talagang babagyo ng snow. Katulad ng last week, di ba, napakalamig. Pero ngayon, lang ngayon, minus 5 lang yata ngayon. Minus 5 lang siya ngayon. Ako, nakikita niyo sa camera. Tapos sa Lake Louise mismo, so minus 5 din siya ngayon sa Lake Louise, pero high siya ng 0. Tapos sa Banff, kasi yung Banff malapit rin sa Lake Louise eh. So sa Banff is plus 2 actually. Plus 2 and plus 5. So minus 4 siya ngayon sa kayo, pero yung high niya is plus 2. Plus 5 sa linggo. So magandang panahon. Sana magiging safe din yung ride namin, walang aberya o naman. Buti na lang yung sasakyan natin medyo mataas yung brake light at saka yung signal light, no? Kasi at least kita pa rin sa likod kung kung magsisignal tayo. So yung pa rin ang mga sasakyan sa likod na kung saan tayo, liliko ba tayo or mag-stop ba tayo, makita pa rin. Ang problema lang is natatakpan yung license plate, no? Hindi naman pinapriority ng mga highway patrol yung ganyan, kasi alam nila nag-recreation lang ng mga, kasi yung iba naglalagay ng mga bike sa likod, yung mga sa hitch, kung ano-ano, natatakpan yung isa nga, natatakpan ng ilaw nila eh. Pero ito hindi naman sila priority. Mas priority ng mga police yung mga nag-speeding, mga ganyan. Alright, pasok na tayo sa sakyan. Yikes! Hi guys! Hey cheese! Hi Saki! Ayan na. Ready na? Ready? Are we ready to go? Ha? Parang may disco ka dyan Saki ah. Ready na mami? So may pipikapi kami sa Red Deer muna. So Red Deer is mga 1.5 hours. Pero bago noon, magpapagas tayo at saka bili tayo ng breakfast. So set ko lang yung Google Maps. Let's go! Medyo natutunan na yung mga snow, no? Kasi medyo maganda pa na nakarangan araw. Nung last week, buong week, maganda pa naman. So simula nung nagkaroon tayo ng cold snap na minus 40, minus 50. Ngayon naman parang spring na. Kasi ganito yung weather ng spring, plus 4, mga plus 5, o kaya mga minus 5 to plus 5, mga ganyan. Parang spring weather na yan.
So as usual, medyo na late na naman kami uli kasi balak namin 7:30 umalis. Pero mga past 8 na. Alam niyo naman pag maraming mga bata tsaka yung mga gamit, check namin kasi kung kumpleto, mahirap na kapag kulang. Isang gabi lang kami, no? Pero parang yung gamit namin pang isang buwan. Okay mga parts, no? Dito na tayo sa gasoline station sa Leduc. So pumili na kami ng breakfast. Doon kami bumili ng breakfast sa Tim Hortons. Ayan. So ngayon pag-asa tayo. So dito sa Canada, no, walang attendant na na lalapit sa'yo magpagas. Self-service dito. So dito ako sa Shell parate kasi meron tayong AMA card na nagbibigay ng 3 cents discount per liter. Tapos meron tayong air miles. Nag-earn siya ng points. It's either gusto mo ng travel air miles or gusto mo ng direct na points. Pwede rin. Ako ginagamit ko sa direct na para tipid sa gasolina. Magkano ang gas ngayon? Ayan. Galing mo rin to. Ito na. Tapos yung diesel yan, yung itim na handle diesel yan. Oh, itong problema doon sa sasakyan natin. Kasi nag-automatic stop tong itong filler natin sa gas. Ewan ko ba't nag-automatic stop pero alam ko hindi pa puno. Kasi kalahati na lang yung laman Dapat at least meron tayo mga 28 liters. Ayan, tinan mo, diretso na. Kanina stop ng stop So dapat meron tayo mga at least 28 liters. Between 28 to 30 liters. Ayan, tuloy-tuloy na siya. Anong problema niya? Tumigil na naman, 25 pa lang. Pero tingnan natin, baka pwede meron pa. Tumigil ulit. Isa pang try. Pag wala na ibig sabihin puno na pag tumigil ulit. Dumiretso. Ayan, 26. Baka kaya pa ng 28. Tumitigil na talaga. Maglalagay lang natin. Baka kasya pa ng iba. Wala na. Tama na siguro yan. 27. Okay. Ayos. Yung resibo natin. Ayan guys. So pwede na tayo pumunta ng Red Deer. So medyo dito sa Pathfinder, kasi di ba kanina meron tayong basket sa likod. Pag umatras tayo, nag-i-stop, auto-stop siya kasi akala niya may mababangga tayo sa likod. So yun lang nakakaano kasi kada pagpatay ng makina, tapos pag inandar natin, kailangan natin i-off ulit yung settings. So ang settings niya is tayo ng settings, tapos driver's assistance, tapos yung emergency assist. So yan, lagi nag-on So yung rear ang i-off natin para maka-backup tayo. Kasi kung hindi, hihinto mag-automatic pala braking siya parating. Yan, so papunta na tayo ng Red Deer. So after an hour, umalis tayo sa bahay mga 8:11. Ngayon is 9:01. So sabi ni Google, darating tayo ng Red Deer mga 54 minutes. Isang oras. Ngayon lumabas na rin yung araw. So mas maganda magmaneho kapag maliwanag. Kanina medyo makulimlim pa ngayon maaraw na. So ngayon medyo maaga na yung araw, kasi dati nung bandang December yata yun, madilim pa pagka ganitong oras. Tsaka magandang daan natin ngayon. Tingnan nyo. Yan, so walang snow, tuyo ang daan. Kaya nakagamit tayo ng cruise control ngayon. Kasi pagka ma-snow at o kaya maulan, hindi ako gumagamit ng cruise control kasi medyo feeling ko delikado yun. So yung cruise control ng sasakyan natin medyo advanced ng konti. Ayan. So set natin yung distance natin sa sasakyan sa harapan. So yung tatlong green na yan, ibig sabihin yan yung pinaka malayong distance. So yan yung pinaka safest.
So yan, i-maintain niya lang yung distance sa sasakyan sa harapan. Ganyan. Tapos ang speed natin isinet ko sa 115, pero ngayon ang tinatakbo lang natin is 110. So pag bumagal kasi yung nasa harapan, babagal din yung takbo ng sasakyan para i-keep niya yung distance na between sa unahan na sasakyan sa unahan natin. Tsaka yung makita nyo ano dyan, yung parang manibela na may kamay. So ayan, kinikip niya yung sasakyan sa center ng lane. So nakita nyo, medyo isang kamay lang hawak ko ngayon, no? Minsan pwede kong bitawan, pero hindi safe yun, kailangan hawak pa rin kasi diretso lang siya. So follow niya yung lane. High touch. Nakakatuwa lang kasi yung una pangarap lang natin magkasasakyan, no? Pagdating dito sa Canada, meron na tayong sasakyan, nakakuha tayong sasakyan. Naalala ko nung nasa Pilipinas pa nung trabaho ko eh kahit yung motor nga lang na scooter lang, hindi makabili. Dito sa Canada kailangan talaga may sasakyan ka kasi lalo na pagka sa mga taong pamilyado, kaya yung mga nagka-grind ng mga multiple jobs, kailangan may sasakyan ka talaga. Kasi pag aasa ka lang sa public transit, lalo na sa Edmonton, hindi pa ganun karami yung public transit nila eh. Yung bus lang naman ang public transit dito, hindi para siya sa Pilipinas. Mayroon tayong tricycle, may pedicab, diba? Tsaka maraming jeep sa atin. Dito minimal lang. Grabe, ganda ng langit, oh. Diba? Blue na blue. Mukhang maganda na pili natin yung araw para mag road trip. So nagkwento ni Mrs. no, yung kaibigan namin, yung pamilya nila nagkaroon ng sore eyes. So dito hindi nila tinatawag na sore eyes dito eh. Tawag nila dito pink eye. Sino ba una nagka sore eyes sa kanila? Si Bella? Ha? Yung anak mo nilang babae na nagka-sore eyes hanggang sa kumalat, dun sa kapatid niyang lalaki, hanggang kay may kasamang lagnat. So may kasama palang lagnat. Tapos yan, kagabi daw yung si Leo, yung husband, tapos ngayon si wifey na nahawaan. Pati dito kakasore eyes kasi dito masyadong dry ang hangin. So tingin ko dahil sa dryness ng sa dryness ng mata nila. Kaya marami dito hindi nga sikat dito. Ano ba yung Bison sa atin, di ba ang sikat? Di ba ang sikat na brand dito nakalimutan ko ano brand yun. Pero may Bison din dito. Pero mas sikat yung isang brand, nakalimutan ko. Yun ang ginagamit nila dito. Napaka-dry kasi ng hangin dito. Nakakala kasi may lagnat, may kasamang lagnat. Pero magaling na ba siya? Okay na, may lagnat pa rin. Okay na. Ayan, so medyo okay na daw sila. So yan, mga ilang araw din yan na sore eyes. Ha? Infection na rin ba yan? Okay. Okay. So kung may halong so hindi talaga siya sore eyes, no? Parang sore eyes lang siya, pero dahil sa infection na. Naalala ko, nagka-sore eyes ka ba dati? Ilang beses lang? Ako isang beses lang nagka-sore eyes din nun eh. Ha? Kaduha ka? Ako isang beses lang. Ano ba? High school yata ako nun, nagka-sore eyes ako. Pagkagising ko ng umaga, hindi ko madulit yung mata ko. Dito? Pagkagising ng umaga, hindi madilat yung mata kasi puro muta. Tapos sore eyes na pala, no? Mahabdi na Makati. Si Yana, no? Tama, yung bunso pala namin, si baby Yana namin nagkaroon. Ano ba tawag doon? Ano ba naalala mo? Hindi, para siyang Bison pero eye drop din siya eh. Pero mas formulated yata mas formulated siya sa Canadian sore eyes. Ano ba yung solusyon natin sa sore eyes dyan sa Pilipinas? Naalala ko, yung gatas daw ng nanay. Meron kadiri, ihi daw. Grabe naman yung ihi, eh. So napakaganda ng drive natin ngayon, no? Napakaluwang ng kalsada, wala ganong sakyan. Ayan. Yun nga lang, yung gilid, puro snow pa. Okay lang yan, at least basta yung kalsada, walang snow, hindi madulas. Usually naman kasi yung mga highway dito,
mini-maintain naman nila kasi priority na yan eh. Di ba yung mga truckers, yung mga yan. Tapos lalo ngayon medyo maganda pa panahon, so na-expect nila na mayroong magta-travel talaga. Tsaka meron kasi ibang tao na trabaho nila is out of town, talagang travel talaga. Yun na nga, one example din yung mga truckers. Meron din iba na sa ibang kumpanya nila kailangan nila mag-travel, town to town, city to city, yan. So ngayon medyo flat pa yung nakikita natin, no? Ito, wala pa gaanong mga magagandang tanawin. Pero pagdating natin sa bandang Canmore, Banff, yan, marami na tayo makikita mga bundok, Rocky Mountains. Kape tayo. Hindi pala to kape, French Vanilla. Social pakinggan, no? Ito yung nagpapanagising sa atin bago tayo antukin sa pagdadrive. So kami ni Mrs. no, hindi talaga kami nagkakape. Pero nung nandito na, medyo kailangan eh. Kasi nga, di ba, malamig para mainitan yung katawan mo, kape. Pero hindi pa rin kami nagkakape. I mean, yung mainit na inumin niya. Medyo madalas na kaming uminom ng mainit na inumin kaysa dati. Ano lang naman kami, hot chocolate, yan, ganyan. Tapos nung na-discover ko yung French Vanilla, kasi yun, at least merong konting caffeine. Ano ba, caffeine na magpapagising sa'yo kapag nagdadrive. Dati ang tinitake ko yung yung, ano ba tawag na, Rockstar, no? Rockstar na para siyang Red Bull. Pero kasi malamig eh. Mas maganda yung medyo mainit na ititake. Kaya yung French Vanilla, yan. O kaya kapag walang French Vanilla, hot chocolate. Okay, nakastop na kami dito sa Red Deer. Nakuha na ni Mrs. yung pinipick up niya. Online selling ba yan? Diamond ring. Yung mga diamond painting. Kasi nagko-collect siya ng mga Next time pakita ko sa inyo yung collection niya. Nagko-collect siya ng mga Melody, tsaka ano ba yan? Kuromi, yan. Yung mga pinsan ni Hello Kitty. So yan. Uy! What? Bakit? What happened? Okay, so kapag nakapag-unat na kami, so over 1 hour na nabiyahe yun. Ngayon, diretso na kami ng Banff. Pero damo na kami ng Tim Hortons kasi bili uli ako ng kape at saka baka kailangan namin umihi. Para before kasi mga 2.5 hours papuntang Banff. Doon na kami magla-lunch. Tapos namin mag-lunch doon, punta na kami ng Johnstone Canyon. Kumuha tayo ulit ng French Vanilla kasi ubos na yung isa. Si Mrs. yan, kakarating lang nag-washroom break na rin. Pati yung dalawang kuya. Speaking of washroom break, nakaka-proud, no? Yung panganay ko. Kasi hindi na siya umuupo sa toilet, na urinal na siya. Marunong na siya mag-urinal, marunong na siyang i-target yung alam niyo na sa urinal niya. So yeah, first time ko siya makita maggumamit ng urinal. So from here, mga 2.5 hours papuntang Banff. Let's do this. Okay, mga parts, time check is 11:22. So according kay Google, mga 1 hour and 43 minutes pa bago tayo makarating ng Banff. So nakita nyo, no? Tirik na yung araw, oh. Parang napakainit sa labas na, no? Pati yung langit napaka-clear. Actually mainit na para sa amin to kasi +6 na. Hindi ko lang kung makikita nyo dyan, yan, sa banda sa taas. +6 na, 6 degrees Celsius. So parang summer na sa amin to. So bibihira, no, magkakaroon ng ganitong temperature kapag winter time. Saktong-sakto lang talaga yung labas namin. Maganda pa yung daan. Hanggang dito sa maganda pa yung daan. Tuyo pa siya, walang mga snow sa daan, so walang hazards. Bagsak na si Princess, tulog na. Pero yung 3 boys gising pa. Yan. So ang capital ng Alberta yung province natin, no, is Edmonton talaga. Pero para sa akin, parang mas mukhang capital yung yung Calgary. Tsaka kung kaya lang namin, no, baka mas gusto namin tumira dito sa Calgary. Kasi mas malapit siya sa
mountains, sa Banff, sa Lake Louise, sa Pasyalan. So pag gagaling ka dito sa Calgary, 1 hour lang nandun ka na. Pag sa Edmonton pa manggagaling, papunta pa nga lang dito sa Calgary, 3 hours na, di ba? So 4 hours ang travel. Tsaka feeling ko mas maganda yung downtown ng Calgary kaysa sa downtown ng Edmonton. Okay mga parts, nandito na tayo sa Highway 1. Lumampas na tayo ng Calgary. So less than an hour na lang, no, papuntang Banff. So itong Highway 1, ito yung maghahatid sa atin papuntang Banff. Ayan, tingnan nyo naman, di ba? Napakaganda ng daan, no? Tuyong-tuyo. Hindi ko alam kung nakikita sa camera, pero medyo malayo pa, you know? Pero nasisilip na namin yung mga Rocky Mountains doon sa horizon, kung nakikita nyo ba. Hindi ko lang alam kung kaya ng camera, pero yan, nakikita na namin yung mga Rocky Mountains. Ayan ang sitwasyon sa likod. Si Sander bagsak, knockout. Si Yana kakagising lang yan. Pero yung dalawang kuya, si Kuya Suriel at Kiyosaki, hindi natulog, hindi nagnap-nap. Nako. Oba. Uy, excited na naknak. Excited na siya. Ayan, nakikita nyo, ayan yung mga bundok, oh. Sana kita sa camera, no? Ayan, oh, napakalapit na ng bundok, oh. Para siyang parang may gatas sa taas. Mga niebe. Kaya kapag nakikita ko yung mga Rocky Mountains na to, ang naalala ko yung label ng Alaska na gatas. Di ba may Alaska buhay tapos yung background niya Rocky Mountain. Ayan, so mga 30 minutes na lang, nasa Banff na tayo. Medyo mababiyahe natin, no? Ganito talaga kapag maraming chikiting. Dati-dati nung kami lang ni Mrs. sa isang araw nakaka-4-5 sightseeing. Ngayon maganda na ang isa. Maswerte na kapag dalawa. Kasi syempre yung mga bata nga, no, halimbawa nito pagdating namin sa venue, bihisan pa namin sila kasi mas snow eh. Bihisan namin sila, patungan namin sila ng snowsuit nila. Maganda ng ganda nung parang ba yan, overpass ba yan? Ay hindi, bagong gawa pala to, no? So yung parang itong tunnel na to, yung ibabaw kasi niyan, ang ginawa nila para makakross yung mga wildlife sa highway. So yung ibabaw noon, may tinaniman nila ng mga lupa, mga grass, para makakross sila safely sa highway. Kasi isa sa mga fatality dito yung mga wildlife na tumatawid sa highway, lalo na paggabi, di ba, hindi mo makita. Lakas ng hangin, mukhang mahangin sa labas, Kaya yun ang mga gumagawa sila ng ganong tunnel. Ito, ang laki ng bato dito sa gilid, baba. Grabe, lakas ng hangin, narinig nyo ba yan? Pero hindi naman nagsisway yung mga puno sa labas. Ayan, may lake na dun, Parang lake ba yan o river ba? Lapit na ng bundok talaga, Ayos. So yeah, kapag may mga chikiting na, talagang mabagal na ang pag-prepare, medyo kailangan na ng additional time. So sa isang araw, imbis na makagawa kayo ng 5 sightseeing, 4 sightseeings, siguro 1-2 na lang. What yan, You okay? Ito yung yan. water? Ito lapit na, tingnan nyo. Grabe, Parang parang babanggayin natin yung bundok. Ang lapit na Grabe. Iba talaga kapag nasa labas ka ng pag nakakakita ng nature, iba talaga Napakalapit na. Malapit na tayo sa ating destinasyon. Ay, ito, grabe, ang ganda, Nice. Ang ganda ng bundok na to, Dapat makakuha natin yung pangalan ng bundok na to. So kahapon, kwento ko lang mga parts. Na-review na pala ako sa trabaho ko. Kasi sa trabaho natin, every 6 months may review tayo. So okay naman yung naging review natin. Walang problema. Siyempre, pasado. Tapos mayroong part doon na may tanong sila kasi parating yan Anong comment natin, anong
masasabi natin sa trabaho, sa mga coworkers natin. Ang kinoment ko lang doon, yung nagwo-worry ako sa agreement or negotiation ng trabaho ko tsaka ng union, kasi may union kami sa trabaho eh. So simula nung last month pa, December, nag-negotiate. Ilang beses na sila nag-negotiate, siguro mga 5, kung di ako nagkakamali, 5 or 6 na beses na sila nag-negotiate. Hindi sila magkasundo. Kasi yung sa union namin, ayaw nila ng may 0%. Kasi nga daw, nung mga nakaraang taon, siguro 2 years before sa bagong contract, 0 na. So bakit daw magiging 0 pa yung simula? So yun ang nagiging pinaglalaban ng union namin. Naiintindihan ko naman yung union namin, pero naiintindihan ko rin yung trabaho namin. Kasi nga, di ba, lahat tayo kasi simula 2019 yung contract na ni-negotiate nila eh. So binuwi mo 2019, 2024 na ngayon. So kapag ma-approve yon, magkaroon na sila ng agreement, baka may makuha kaming retro sa mga, kung may mga percentage na increase sa mga taon na nakalipas, no, before 2024. Kaya nga lang hindi pa sila nagkakasundo. So dumaan na sila sa mga negotiations, tapos kumuha na rin sila ng mediator. So wala pa rin, hindi pa rin nagkasundo. So ngayon sa kasalukuyan, naka 2 weeks, ang tawag niya doon, 2 week na cool off. Para magjowa lang, no, may cool off. So 2 week na cool off sila, yung trabaho ko tsaka yung union. After niyan, doon namin malalaman kung magkakasundo pa ba sila, or mag-i-strike ba kami, or magla-lockout ba ang company. So hindi namin alam, no. So yun ang medyo nakaka-worry lang, kasi pag mag-strike, wala kaming sahod. Walang sweldo. Mag-i-email yung union namin na kailangan daw magkaroon na ng strike mandate, kasi ini-expect nila na magla-lockout daw yung company namin. Kasi nga, pag nag-lockout yung company, kukunin na yung mga susi sa amin ng shop namin, tapos hindi kami papasukin. Kailangan daw parang may sagot yung union, which is yung strike mandate. So magpapaboto sila kung sino ang gustong mag-strike. So kapag maraming bumoto na may strike, na may mag-strike, so parang mag-iisip din yung company kung itutuloy nila yung lockout. Pero kapag less naman yung bumoto, syempre magkakaroon ng confidence yung company namin na hindi naman kayo mag-strike eh, lockout namin kayo. Pero sana magkasundo na nga sila, kasi para sa akin ayoko mag-strike eh, hanggat maaari, diba? Kasi bawas sa income natin dito yun. Gagalaw na naman natin yung tinatabi-tabi natin konti. So katapusan ng January, doon natin malalaman